kababayan ko, ang Pangulong Bongbong. Tuloy-tuloy na ang trabaho ng Pangulo matapos maospital at magpahinga. Ay sa palasyo, Kita nyo, matapos ma-hospital at magpahinga, ang Pangulong Bongbong Marcos, ay eto na naman, trabaho na naman ang trabaho. Siyempre, kayo din, habang trabaho ang Pangulo, todo naman kayo ng panira. Wala na kayong hindi nakitang maganda. Ano? Kay Pangulong Bongbong na ginagawa, lahat pangit sa inyo. Sa totoo lang mga kababayan Oo, kung may pangit man dito, lahat kayo. 'Di ba? Tignan nyo si Manang Aimee nyo. Titigan nyo na lang si Digun nyo. Tapos tumingin kayo sa kaliwa, nando doon, sino? Si Harry Roque. 'Di ba? Pag tumingin kayo sa kanan, makikita nyo si Topacio. 'Di ba, mga kababayan? Pag tumingin kayo sa likod, makikita nyo si Eric Celes. Oo. 'Di ba? Nagrarally mag-isa. Utik na, pag-uusapan pa ba natin ang itsura? 'Di ba? Pag tumingin kayo sa taas, mga kababayan, nakabitin yung piluka. Kaninong piluka, Boss Mike? Piluka ni Marcoleta. Sa sobrang gigil niya, sinampay niya yung piluka niya. Nung tinanong siya ng taga TV5 kung bakit nagiging mukhang abogado na siya ng mga diskaya. Gigil na gigil ho, mga kababayan, si Marcoleta, di ba? Sa sobrang inis niya, yung piluka sinampay niya. Saan ka? Ano sinasabi mo? Ewan ko ba? Magagalit na naman si Jen Angeles nito. Eto na. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi ho nahinto. suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Yun, ang mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa Yan. West Philippine Sea. Kita nyo, mga kababayan ko, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat tayo na nagtatanggol sa ating West Philippine Sea. Samantalang si Marcoleta, kahit isampay pa niya yung piluka, galit na galit pa rin siya. Sasabihin niya, guni-guni nyo lang yang West Philippine Sea. Di ba inaway pa nga niya si Tariela? Ito talaga si Marcoleta, kulit mo rin di ba? Totoo ba? Nagtatanong lang ako Marcoleta, curious lang ako. Piluka rin ba yung buhok ng anak mo na kongresista? Kayo mga kababayan, hindi natatanong, curious lang ako. Parehas ba talaga na piluka yung buhok nila? Kasi mga kababayan, yung kung piluka man yun, ang ganda ng pagkakahating kapatid niya. Bakit? Hating kapatid ang bilin ni inay. Pero mga kababayan, mas lamang yung kaliwa. Hindi pantay, di ba? Grabe talaga. Ito na, Brenda Borton, mag-like ka muna. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos lumiban sa aktibidad sa Ilocos Norte noong Biyernes dahil sa diverticulitis o pamaganang bahagi ng malaking bituka, nagawa ng pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Economy and Development Council kanina. Balik normal na ang schedule ng Pangulo ayon sa palasyo. Sabay pabulaanan sa malian nilang impormasyon na inoperahan o kailangang operahan ang Pangulo. Nako! Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Mahilig talaga kayong gumawa ng fake news, di na kayo naawa. Diba? Di na kayo naawa sa ating presidente kahit anong gawing sipag niya, hindi nyo man lang bigyan ng importansya. Ginawa niya ng lahat. Ultimo mga kababayan, pati kapatid niya, pinagtakwilan na. Ewan ko,
Ang aking tawa ng tawa, ha? Minsan mga kababayan, alam nyo, kaya ayokong mag-live kasi mamaya kasalanan ko pa, baka atakihin kayo kakatawa. Ano nangyari mga kababayan ko? Eto na, ang Pangulong Bongbong Marcos matapos po magpa-ospital, matapos pong ma-diagnose na meron nga hong konti lang naman na problema sa kanyang bituka na usually na nararamdaman ng ilan, di ba? Mga kababayan, patuloy pa rin ang pagtatrabaho. Ang Pangulong Bongbong Marcos nagpahayag nga po na ang Pangulo sumusuporta sa mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang hindi niya sinusuportahan ay yung pong mga maka-China. Sino po? Di si Marcoleta. Sino pang maka-China? Di ang mga Duterte camp at kulto ni Duterte. Mga kababayan, lahat yan maka-China. Ang kakapal nga ho ng mga mukha niyan eh. Oo, kahit na magda-2,000 na tayo, konti pa lang nag-like eh. Pero doon tayo mga kababayan sa mga China. Alam niyo mga kababayan, wala naman hong problema kasi sa kabutihang ginagawa natin sa kanila at kung meron mang mabuting nagawa sila sa atin, yun ay ating pinapasalamatan. At tayo mga kababayan, tayong mga Pilipino, ganun eh, di ba? Mababaw lang ang kaligayahan natin eh. Pero mga kababayan ko, ibang usapin ang teritoryo. Ang teritoryo na minana natin sa mga ninuno natin na pinagbuwisan ng kanilang mga buhay, ng mga dugo, pawis, pagod, lahat mga kababayan. Tapos ganun-ganun lang, ipapamigay lang natin tulad nga ng nangyari diyan po sa may Malampaya na diskubre natural gas pala ang laman, napakarami. Mga kababayan ko, ang gusto ni Duterte ay ipamigay eh. Tama, di ba? O di sana wala tayong natural gas kung pinamigay natin. Yan po yung pinaglalaban ni Pangulong Bongbong na hindi natin sigurado kung ano meron dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Na kailangan ang teritoryo natin dahil nilaban naman natin yan sa UNCLOS na panaluhan natin, dapat atin. Yung claim ng China na gawa-gawa lang nila sa paniniwala ng marami. Yung ba'y paniniwalaan, hindi nga pinaniniwalaan sa international community? Ito na, ang Pangulo! Pangulo! Ng pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Economy and Development Council kanina. Balik normal na ang schedule ng Pangulo ayon sa palasyo. Sabay pabulaanan sa malian nilang impormasyon na inoperahan o kailangang operahan ang Pangulo. Nako! Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Yan, fake news talaga sila. Ay parating pa nga ng Pangulo ang suporta sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po ay sinusuportahan ng Pangulo. Kamakailan lang na ipatawag ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz. Nako, si Jaime Cruz, mga kababayan, ay pinapatawag daw ng China. Nako! Kasi nga daw dito sa ginawa ni Tariela na ginawang katatawanan yata o kung ano mang ginawa na masyadong naging sensitive, yung pong pagtingin ng China. Dahil sa mga imaheng ginamit ni Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea. Grabe naman. Nasaktan sila mga kababayan sa mga itsurang ganire ng kanilang presidente. Yon, yan na nga ba sinasabi ko eh. Dito sila galit na galit sa ganitong mga itsura pala. Bakit naman kasi Tariela ginawa mong ganyan ang itsura ni Xi Jinping? Ito na. Commodore J. Tariela na nakakasira umano sa dangal ni Chinese President Xi Jinping. Hindi naman. Wala yan. Wala yan. Sa amin wala yan. No? Normal lang yan.
Di ba? Ibig mo ba sabihin, pagka ginawan din madalas ginagawan dyan si Trump, yung ba nakakasira? Hindi. Sensitive lang kayo. Oo, masyado kayo sensitive eh. Napatawag po si Ambassador Flor Cruz. Ah. At doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin Ah. kung ang ating paninindigan para sa maritime issues. At para proteksyonan din po ang ating soberanya. May pahayag pa ang Chinese Foreign Ministry na pagbabayarin ng mga nanguudyok umano at nanlilito sa kung anong tama't mali. Pero Tama. sabi ng palasyo, suportado ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno. Yun, dapat naman ganon. Kaya bumibilib kay Pangulong Bongbong itong mga Navy natin no? At mga Air Force at mga AFP at mga Marines at mga kung ano-ano pa eh. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ipinrotesta ng bansa ang umiinit na sagutan sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal na bansa. Alam mo to si Rudy, tatanga-tanga to, no? Tingnan nyo mga twiran, mga kababayan. BBM approve visa free entry for Chinese mainlanders. Bobo! Alam mo ba, kung ano yung limitado na inaproban lang, tatanga-tanga ka. Oo! Limitado lang yan, yung mga binibigyan ng visa na libre. May hangganan lang. Ingat ko. At yan ay para sa ating turismo. Bakit idadamay mo yung ibang negosyo sa pinag-aawayan na teritoryo, bobo? Walang kinalaman yung ating turismo diyan sa pinag-aagawan sa teritoryo. Bakit? Kami rin pumupunta ng China, tanga. Ibig mo sabihin kasi galit tayo sa China, hindi tayo pupunta ng China. Galit ang Pilipinas sa China, bawal silang pumunta, ganon. Yang katwiran mo, tatanga-tanga ka. Oo, babaw mo. Ito na, untog mo yung ulo mo sa simento. Tanga, idadama yung turismo sa mga pinag-aagawang isla. Putik na yan. Hindi porke magaling kang mag-English, matalino ka na. Kagalingan tayo mag-Ilocano kung alam mo. Di ba? Bubo. Bubo. Tanga. Dadamay. Anong klaseng katalinuhan? Kung lahat idadamay mo sa away na hindi naman kinalaman. Wala, may naulo mo. Tanong mo sa lolo mo. Sasabihin ng lolo mo, nakakahiya ka, apo. Dapat hindi ko na lang binuntis yung katulong ko. Ganon. Di ba? Magsisi pa yun. Bakit binuntis yung katulong? Ayan, lumabas, ikaw. Patuloy daw nilang sinusuportahan ang mga opisyal ng bansa sa pagtindig para sa soberanya at sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa. Nako! Pinahalagan daw ng Pilipinas ang debate, pero mahalaga maging maingat sa pananalita at aksyon. Yun ang dapat. Diba? Mga kababayan, kaya nga mga kababayan, walang kinalaman yan. Kaya nga ako eto, salamat din sa China. Pero ibang usapin ang West Philippine Sea, mga kababayan Ibang usapin yan. Bakit? Tingnan nyo naman ang ginawa ng China sa mga kababayan natin, makinig ka, Oy, Rudy, bobo! Diba? Eto, tingnan nyo. Mga kababayan ko, Kapitan, kamusta? Diba? Ito po, yung mga marino natin na lumubog po yung kanilang barko na rescue po ng barko ng China. Kaya maraming salamat. Dahil hindi nila dinadamay yung pong usapin na ganito pagkakataon na buhay ang pinag-uusapan. Bakit? Tingnan nyo mga kababayan ko, niligtas na mga incheck yung ating mga marinong kababayan na dapat nating pasalamatan. Bakit? Mga kababayan, hindi po kinalaman ito, walang kinalaman ang West Philippine Sea na agawan natin diyan. Kundi buhay po ito di ba? Pero kapag nandoon na sa West Philippine Sea, iba ng usapin. Di ba? Tao pa mo to kininam ni, di kag talnad tan Nako. No. Kita nyo, mga kababayan natin.
Yan marami po tayong mga kababayan na niligtas po ng China. Hindi na natin patatagalin dahil gusto kong pasalamatan sila. Maraming salamat mga kababayan ko. Maraming salamat sa mga kung sino man ang sumagip dito. Bakit? Ayan buo pa rin silang uuwi sa kanilang mga pamilya. At maraming salamat sa barko ng China at sa mga Navy nila na sumagip sa kanila. Yan po dapat.